Today. Hatid sa inyo ang pinakabagong balita tungkol sa media awareness at digital responsibility. Ako si Charis. At ako naman si Steven. Sa ating espesyal na edisyon ngayon, tatalakayin natin ang mga napapanahong issue, ang bagong banta sa digital world, ang paggamit ng artificial intelligence o mas kinikilalang AI sa paggawa ng deepfake videos. Think before you click. Ito ay isang paalala sa lahat ng netizen na maging responsable sa paggamit ng social media. Sa panahon ngayon, ang paglaganap ng fake news, online scams at cyberbullying, mahalagang maunawaan kung paano tayo tinuturuan ng Media and Information Literacy o MEIL na gumawa ng matalinong desisyon sa paggamit ng internet. Tama ka dyan, David. At para mas maunawaan natin kung paano naisasabuhay ng mga kabataan ngayon, pumunta sa isang paaralan ang ating field reporter na si Irish. Narito ang kanyang ulat. Irish? Magandang araw! Nandito ako ngayon sa isang paaralan na kung saan tatalakayin natin kung paano naiintindihan ng mga estudyante ang konseptong think before you click. Alamin natin ang kanilang mga opinyon at karanasan sa paggamit ng social media. Tara, maghanap po kayo ng interviewin. Hello po. Pwede po ba kayo ma-interview? Sige po. Unahin po natin si ate. Ate, ano pong pangalan niyo? Mabanes po. So, may tanong lang po ako. Para sa inyo po, ano po ang ibig sabihin ng think before you click? Para sa akin po, ang ibig sabihin po nito ay pag-isipan muna bago mag-post o mag-share ng kahit ano online. Dahil kahit sa simpleng komento lang, pwedeng makasira ng reputasyon ng iba. Kaya po, ano pong pangalan niyo? Geraldine. So, may tanong lang po ako. So, paano po ninyo ginagamit ang social media sa mga responsableng paraan? Sinusuri ko muna kung totoo bago ko paniwalaan o ibahagi. Tinitignan ko kung galing ito sa mapagkakatiwala ang source tulad ng official news page. Salamat po. Ito si Kuya. Pwede po ba kayo ma-interview? Ano pong pangalan niyo? Tasik po. So, may tanong lang po ako. Bakit sa palagay niyo po, bakit mahalaga ang media information literacy sa panahon ngayon? Mahalaga ito kasi tinuturoan tayo kung paano kilalanin ng tama o maling impormasyon at kung paano gamitin ang media ng may etika at may respeto sa iba. Salamat po. Thank you. Kayo po, ano pong pangalan niyo? Sophia po. So, may tanong po ako. Ano po ang masasabi niyo sa mga taong madaling naniniwala sa fake news? Dapat talaga maging maingat. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo. Kaya kailangan na maging critical thinker at mag-verify muna bago mag-react o mag-komento. Okay, salamat po. Pwede po ba kayo ma-interview? Ikaw naman po, ano pong pangalan niyo? Oliverio po. So, may tanong lang po ako. Bilang isang estudyante po, paano po ninyo na ipapakita na ikaw ay isang responsableng netizen? Simple lang, hindi ako nagpo-post ng makakasakit sa iba at sinisigurado kong nakakatulong at nakapagbigay inspirasyon ang mga nilalagay ko online. Salamat po. Ay, kayo po. Pwede po kayo ma-interview? So, ano pong pangalan? Grapil po. So, may tanong lang po ako. Ano po yung mensahe niyo sa mga kabataang nahuhubog sa social media ngayon? Gamitin ang social media sa tamang paraan bilang instrumento ng kabutihan, hindi ng pagkasira. Tandaan, think before you click kasi bawat click ay may epekto at huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikitang video online dahil maaaring gawa ito ng AI. Salamat. At ayun po ang mga nakalap nating informasyon. Maraming salamat po. Balik sa inyo, David. Salamat, Irish. Napakagandang paalala mula sa ating mga kabataan. Ngayon naman, makasama natin sina Japar at Yome, mga estudyanteng tagapagtaguyod ng digital responsibility sa kanilang paaralan. Paano nyo sinasagawa ang mag-isip bago mag-click sa araw-araw ng paggamit ng social media? Kapag nakakita ko ng course na hindi ka panipaniwala, tinitignan ko ang pinagmulan at tinitiyak kong totoo ito bago ako mag-react o mag-share. Sa panahon ng fake news, kailangan gadoblin natin ang pag-iingat. Check ng facts,
alamin ang pinagmulan, at gamitin ng media sa kanila. Magaling! Dapat talaga laging siguraduhin ang katotohanan. Ikaw naman, Yome, paano mo pinapakita ang pagiging responsible online? Para sa akin, iniisip ko muna ang magiging epekto ng bawat ipopost ko. Kung makakasakit ba ito o makaka-apekto sa iba. Mas mabuting huwag ko na lang itong i-share. Tandaan natin, kapag nailagay mo na online, mahirap na itong bawiin. At higit sa lahat, piliin natin maging responsible. Magbahagi ng mga impormasyon na makakatulong sa iba at hindi makakadagdag pa ng problema. Tama! Yan mismo ang diwa ng media and information literacy. Hindi lang pagiging matalino, kundi pagiging responsable at may nagasakot sa digital activism. Ngayon, balikan natin sina Charisse at Steven. Maraming salamat sa lahat ng estudyanteng nagbahagi ng kanilang pananaw. Napakaganda lahat ng kanilang mga sinabi. Ang mga sagot nila ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging media literate ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng internet, kundi sa pagiging mapanood at responsable sa lahat ng ating ginagawa online. Habang natututo tayo na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon, may mas malalim na panganib na dapat nating pag-iingatan, ang deep fake danger. Ito ay mga peking video na inililikha gamit ang artificial intelligence. Kung kaya itong gayahin ang muka, boses, at kilos ng tao para mukha itong totoo kahit peke. Tama. Dapat nating tandaan na ang kalayaan sa pagpapahayag ay may kasamang responsibilidad at ang pinakamabisang depensa ay kaalaman, regulasyon at kritikal sa pag-iisip. Hindi lahat ng nasa social media ay kailangang paniwalaan o ibahagi agad. Kaya mga kababayan, bago tayo mag-click o mag-share ay mag-isip muna. Dahil minsan, isang simple click lang ang maaaring makasira o makabuo ng tiwala. Isang napakahalagang paalala para sa lahat. Sa panahon ng artificial intelligence, hindi lahat ng makikita ay dapat paniwalaan. Tandaan, ang deepfake ay patunay na kaya gumawa ng AI ng ilusyon ng katotohanan. At laging tandaan, maging matalino, maging responsable, at maging mapanuri sa bawat informasyon. Muli, ako si David. Ako si Irish. Muli, ako si Charisse. At ako naman si Steven. Ang inyong tagapagmula.